Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na to, tatalakayin natin ang dalawang malalaking pangyayari na sabay na humuhubog sa security situation ng Pilipinas at ng buong Indo-Pacific region. Una, sa gitna ng tumitinding social media attacks ng China laban sa mga tumitindig para sa West Philippine Sea, nagsagawa ang Pilipinas at Estados Unidos ng isang mahalagang maritime patrol at joint activity mismo sa loob ng inaagawang karagatan. Ikalawa, titingnan natin ang mas tahimik ngunit posibleng mas mapanganib na krisis na umano'y nagaganap sa loob mismo ng China, kung saan may mga ulat ng power struggle sa pagitan ng pinakamataas na liderato ng militar at ni President Xi Jinping. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa mga nakaraang linggo, kapansin-pansin ang biglang pag-init ng information war sa social media. Dumami ang coordinated posts, narratives, at accounts na umaatake sa mga personalidad, media organizations, at institusyon na hayagang nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Ang mensahe ay malinaw, disc-aril ang diskurso, pahinain ang kredibilidad ng mga kritiko, at palitawin na ang pagtindig ng Pilipinas ay gawa-gawa lamang ng mga banyagang interes. Sa gitna ng ganitong kapaligiran, isang mahalagang hakbang ang isinagawa ng Armed Forces of the Philippines at ng United States Indo-Pacific Command. Noong ika-25 ng Enero hanggang 26, 2026, isinagawa ang kauna-unahang PHUS Maritime Cooperative Activity para sa taong ito sa Bajo de Masinloc, sa loob mismo ng West Philippine Sea. Ito rin ang ika-11 PHUS Bilateral Maritime Cooperative Activity mula nang simula ng ganitong uri ng kooperasyon. Hindi ito simpleng military exercise lamang. Sa timing pa lang, malinaw na ang mensahe, habang umiinit ang information attacks at pressure sa social media, ang aktwal na presensya ng Allied Forces sa dagat ay nagpapatunay ng tuloy-tuloy na commitment sa rules-based international order at sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng kanyang exclusive economic zone. Para sa aktibidad na ito, nag-deploy ang AFP ng ilan sa kanilang pinaka-importanteng assets. Nanguna ang BRP Antonio Luna, isa sa dalawang modernong guided missile frigates ng Philippine Navy. Ang barkong ito ang simbolo ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas at may kakayahang magsagawa ng surface, air, at limited anti-submarine warfare operations. Kasama rin ang mga FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force, na nagsilbing air cover at deterrence element sa buong aktibidad. Lumahok din ang A-29 Super Tucano aircraft, na kilala sa kanyang versatility sa surveillance, strike, at close air support missions. Para sa rotary wing operations, ginamit ang AW-109 helicopter para sa coordination, observation, at maritime support roles. Mahalaga ring banggitin ang partisipasyon ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng BRP Gabriela Silang, ang kauna-unahang offshore patrol vessel ng PCG. Ipinapakita nito na ang depensa ng West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng military power, kundi pati ng maritime law enforcement, safety, at sovereignty assertion. Sa panig ng Estados Unidos, ipinadala ng USINDOPACOM ang USS John Finn, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na may advanced radar, missile systems, at command and control capabilities. Kasama rin ang MH-60R Seahawk helicopter, na nagbibigay ng kakayahan sa anti-surface at anti-submarine operations, isang kritikal na aspeto sa modern naval warfare. Sa loob ng 2 araw, nagsagawa ang magkabilang panig ng serye ng combined naval at air exercises. Kabilang dito ang replenishment at sea stationing at replenishment at sea approach, na mahalaga para masanay ang mga crew sa logistics operations habang nasa open sea. Ang surface warfare exercise naman ay nakatuon sa coordination at tactical responses laban sa potential surface threats. Isinagawa rin ng Night Steaming in Company, isang training scenario kung saan sabay-sabay na nagmamaniobra ang mga barko sa gabi. Ito ay isang high-risk ngunit essential skill sa totoong combat or crisis situations. Ang photo exercise at passing exercise ay hindi lamang simboliko, kundi bahagi ng interoperability testing ng magkasanib na puwersa.
Sa kabuuan, ang matagumpay na PHUS Maritime Cooperative Activity ay nagpalakas sa coordination, tactical proficiency, at mutual understanding ng dalawang bansa. Mas mahalaga pa rito, ipinapakita nito na kahit sa harap ng pressure at propaganda, tuloy-tuloy ang operational cooperation ng mga allies sa loob ng West Philippine Sea. Ngunit habang abala ang mundo sa mga galaw ng China sa labas ng bansa, isang mas komplikadong sitwasyon naman ang sinasabing nagaganap sa loob mismo ng China. Lumabas ang mga ulat tungkol sa umano'y pag-aresto at investigasyon sa dalawang pinakamataas na opisyal ng People's Liberation Army, China Central Military Committee Vice Chairman at PLA General Zhang Yuxia, at CMC Member General Liu Zhenli. Ayon sa mga report, noong ika-19 ng Enero taong 2026, inutos umano ni President Xi Jinping ang kanilang pag-aresto dahil sa alegasyon ng corruption at secrecy leakage. Kung totoo, nangangahulugan ito na halos nabawasan ang CMC sa dalawang miyembro na lamang, si Xi Jinping bilang chairman at si Zhang Shengmin bilang natitirang member. Isang hindi pangkaraniwang sitwasyon para sa isang bansang ang militar ang isa sa haligi ng kapangyarihan ng Estado. Maraming analysts ang naniniwala na ang mga alegasyon ng corruption ay maaaring front lamang ng mas malalim na power struggle. Si General Zhang Yuxia ay itinuturing na isa sa may pinakamalakas na impluwensya sa loob ng PLA, minsan ay sinasabing mas malakas pa ang loyalty ng ilang unit sa kanya kaysa kay Xi Jinping mismo. May mga salungat na ulat na nagsasabing hindi talaga naaresto ang dalawang general at nakaiwas sila sa arrest. Mas matindi pa, may mga chismis na nagsasabing si Xi Jinping mismo ang dapat sanang arestuhin ng mga military units na loyal kay Zhang Yuxia, ngunit nakaiwas umano ang Pangulo at kalaunan ay nabawi ang kontrol sa sitwasyon. Mahirap patunayan ang alinman sa mga ito. Hawak pa rin ni Xi Jinping ang state propaganda, mainstream media, at ang police at secret police apparatus ng China. Sa ganitong sistema, kontrolado ang impormasyon at limitado ang access sa totoong nangyayari sa loob. Gayunpaman, may mga indikasyon na hindi basta-basta chismis lamang ang lahat. Maraming Chinese netizens ang nagpost ng videos at larawan ng malawakang mobilization ng military forces, kabilang ang mga armored units na gumagalaw patungong Beijing. Ang ganitong galaw ay bihira at kadalasang kaugnay ng internal security concerns. May mga ulat din na nagsasabing maaaring may nagaganap na power struggle sa pagitan ng isang military elite na may malalim na historical roots sa CCP at ng kasalukuyang political leadership. Si General Zhang Yuxia ay anak ng isang highly respected Red Army general na lumaban sa Chinese Civil War at laban sa Japanese forces noong World War II, bagay na nagbibigay sa kanya ng simbolikong bigat sa loob ng partido at militar. May mga bulong-bulungan pa nga na nagsasabing ang China ay maaaring nasa estado ng semi-martial law bilang paghahanda sa posibleng destabilization o internal conflict. Sa ngayon, lahat ng ito ay dapat tanggapin ng may pag-iingat at critical analysis. Sa mas malawak na konteksto, mahalagang tingnan kung paano maaaring makaapekto ang internal instability ng China sa external behavior nito. Sa kasaysayan, hindi bago ang paggamit ng external pressure o assertiveness upang ilihis ang atensyon mula sa internal problems. Para sa Pilipinas, malinaw ang aral. Ang patuloy na PHUS Maritime Cooperation ay hindi provocation, kundi paghahanda. Sa isang rehiyon na maaaring maging mas unpredictable dahil sa internal dynamics ng mga major powers, mahalaga ang alliances, interoperability, at consistent presence. Sa huli, ang West Philippine Sea ay hindi na lamang usapin ng teritoryo. Isa na itong salamin ng mas malalaking geopolitical shift sa Indo-Pacific. At habang patuloy nating minamatyagan ang mga pangyayari sa loob at labas ng China, isang bagay ang malinaw, ang kahandaan, tamang impormasyon, at matibay na paninindigan ang magiging susi sa pagprotekta sa pambansang interes ng Pilipinas.